Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Dichoco para sa programang Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hatid sa inyo ang 2 oras ng usapang puso at counseling at napapakinggan kami via online streaming ng febc.ph. At sa pamagitan rin ng Facebook Live, bisitahin lamang ang Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio. Pwede nyo rin pong i-download sa inyong Android phone ang FEBC PH Stream. At inaanyayahan din namin kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang 702 DZAS FEBC Radio TV, at mag-follow sa ating Instagram account ang 702_DZAS FEBC Radio TV. At kasama natin sa control sa gabing ito ay sina JV Tabua, Reggie Villena, Benjo Morano at ang Radio TV team na sina Wenmark Balatpukan, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at si Eileen Valdez. At katuwan din natin sa broadcast na ito si Brian De La Cruz. At para sa inyong mga counseling concerns, pwede po kayong mag-text o tumawag sa mga sumusunod na numero ng Living Waters Philippines. Ang aming pong landline ay 8571-3904 at ang aming pong cellphone number ay 0917-828-4654. At maaari nyo rin pong bisitahin o i-browse ang aming website, ang www.livingwatersphilippines.org. Muli mga kaibigan, welcome po sa panibagong edisyon ng ating programang Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. At sa gabing ito, ang aking pong co-host ay ang Catriona Gray ng buhay ko. Walang iba kundi ang aking asawa na si Vicky Dichoco. Hello, mahal. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi naman sa iyo. At ganun din sa ating mga guest ngayong gabi, si Jules at saka si Ulin. At magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayon. Okay, meron ka bang gustong batiin, Ani? Binabati ko sa ang aking mga kasama sa small group, si Mildred, si Chat, si Jane, si Hazel, si Juliet, si Janelle, at ganoon na rin ang ating mga kaibigan dyan sa Nagcarlan. Sila Rhea Cruzin, sina Lan, sina Ate Lani, marami akong mga kaibigan na bago. Oo. Sila Samantha, andyan si Fatima at si Abby. Yan. So, yan, nice po nating batiin kasi katatapos lang namin magkaroon ng gawain diyan sa Christ to the Philippines diyan sa Nagcarlan, Laguna. So nice po naming batiin yung kanilang senior pastor. Walang iba kundi si Pastor Voltaire Pablo at ang kanyang asawa na si Ate Maloy. Gayon din po yung mga naging small group members ko, si Gat, si Samuel, si Lance, si RJ at si Jancis, no? At pagbati na rin kila Sara, kay Sol Aguilar, at sa mga iba pang mga members
at members at leaders ng Christ to the Philippines dyan sa Nagcarlan. At siyempre hindi ko dapat kalimutang batiin yung nakilala ko dyan sa Christ to the Philippines na kapwa ko Kapampangan, walang iba kundi si Juanito Quiambao. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. At greetings din para sa ating kaibigan na listeners din sila ng DZS, sina Carmelita Tang at ang kanyang asawa si Pastor Danilo Tang, dyan po sa Bali Cathedral Christian Church, dyan sa Nai, Cavite, at ang kanilang anak na si Daniel Tang na missionary dyan sa YWAM Impact Philippines. Yan. At ang mga taga-Gia rin. Sige, bating mo sila. Ayan, sina Ate Rich, si Kuya Gary, sina Ate Marie, at ang mga kasamahan nila dyan sa Gia La Union. Magandang gabi sa inyo lahat. So nakikinig sila sa atin ngayon, alam ko. Isa pang nakikinig sa atin ngayon ay ang aking Facebook friend na hindi ko pa nakikita in person, si Vincent Ceballos. No? Yan, nakikinig din sa atin yan. Okay, so sa gabing ito, dahil itong lahat ng episodes ng Heartline natin pag Monday, ngayong buwan ng February, ay tungkol sa pag-ibig. No? At ngayon kakaiba yung ating episode sa gabing ito dahil tonight, ang ating episode ay Love in the Gender Bender Age. Ano ba ibig sabihin nun? Gender Bender Age? Oo, kasi ngayon, dati kasi sinasabi ng Biblia, dalawa lang yung gender na nilikha ng Diyos, no? Yung lalaki at babae. Pero dahil sa modern at contemporary times na tayo ngayon, ang daming na i-introduce na bagong kasarian daw ngayon na bukod sa lalaki at babae, meron ng bakla, may tomboy, no? May butiki. May butiki, baboy, tiyana, kunggoy. Ibig sabihin nadadagdagan yung gender, no? Kaya meron ng sinasabing may tinatawag na community na LGBTQ+. Kaya may plus kasi nadadagdagan pa raw yung mga bagong mga gender or kasarian. At yan yung pag-uusapan natin sa gabing ito dahil pinaglalaban nila yung karapatan nilang umibig, no? Especially sa panahon nito. At ang mga panauhin natin sa gabing ito ay pareho silang itong dalawang bisita natin ay parehong dumaan sa Living Waters program, no? At in one way or another, sila po ay nag-volunteer na rin sa mga gawain ng Living Waters, whether sa flagship program, sa 20-week program namin, or sa leadership training. No? So, sila po ay kasama natin. Yung ating gwapong binata ay nasa Cavite pa. No? So, siya po ay nakakasama natin siya sa Cavite at nais ko siyang i-welcome. Binata po ito. Available po siya. At welcome po natin si Jules Ostan. Magandang gabi, Jules. Magandang gabi po sa bawat isa sa mga nakikinig po, nanonood sa DCAS. Siyempre ang ating naggogopuhan at nagagandahan. Ito na ang ating Pastor JV. Thank you, and Ate Vicky. It's a privilege na makasama kayo at magkakita-kita tayo kahit virtual andito sa Cavite. Truly, Living Waters is a family to me. Maraming salamat po. Magandang gabi sa bawat isa. Okay, siguro at ikaw siyempre, hindi naman papatalo ang ating maganda rin naman. At magandang bisita mula naman sa Makati. Ito ipapakilala ko to, nakasama ko din to sa gawain at talagang napakabait niya talaga. So, siyempre, hindi ko na papatagalin si Olin. So, Olin Pascual. Magandang gabi po, Doc Kiki. Magandang gabi po, Pastor JB and Brother Jules. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood po. Yeah. So, meron ba kayong gustong batiin?
Hello po sa Victory Christian Fellowship, local and international, especially Victory Fort. Hello to Collab community. Yes, binabati ko rin po ang aking Hegay family. Tapos yung sister ko nasa Canada. Hopefully, masend ko tong nanonood kayo ngayon, and then eventually, yung family ko dito sa Cavite, very supportive na parents. Maraming salamat po and magandang gabi. Yan. Okay. So, ang paksa natin ngayong gabi, no, tulad ng binanggit ko kanina, ay pag-ibig sa panahon ng gender bender age, no? At before namin tanungin sa inyo itong mga katanungan natin for interview, no, matanong ko nga kayong dalawa. Kayo ba sa buhay ninyo, in one way or another, meron ba kayong kakilala o kamag-anak, kapamilya o kakilala, mga kaibigan na member ng LGBTQ+ community? Ikaw, Jules. Ako po meron, may ko pinsan nasa ganong tito, no? And yung isa nasa abroad, yung isa namatay na. Meron pa rin ako mga kakilala, no, within my circle of friends, no, high school friends, college friends who are into this community, and we are still communicating at one way or another. One of my cousin, nung nag-birthday yung mother ko that last January, no, I invited him to be part of our family gathering kasi kami birthday Zoom via online po. So yun, Pastor JV. Ikaw, Olin. May mga kaibigan din po ako na member po niyan, at may mga workmates din po ako na member din po. May mga churchmate din po na pero they're still struggling, pero hindi na po kagaya ng dati. Okay. Sige. So ito yung unang katanungan natin para sa inyong dalawa. So babasahin ni Vicky. Katanungan sa inyong dalawa. May mga iba-ibang pananaw o perspective ang lipunan natin ngayon patungkol sa pag-ibig. At gusto naming marinig yung comment mo sa ilang perspective na ito. Una, kung mahal niyo ako, matatanggap niyo ako kahit na bakla o tumboy ako. Okay. So, Olin, anong masasabi mo? Anong comment mo dyan sa ganyang perspective? Para po sa akin, Pastor JV, yun po sa statement na kung mahal niyo ako, matatanggap niyo ako. I believe po na everyone deserves to be loved, everyone deserves to be accepted, to be respected, and to be heard. Tapos dun po sa second na line na kahit na bakla o tomboy ako. Well, Pastor JV and Doc Vicky and Jules, I believe that this is a broken world. Nobody's perfect. Ang daming judgmental. Isa na po ako doon sa judgmental. Andun po yung rejection eh. Yung feeling nila na hindi ako belong. There are times na may mga times nga po na ang pakiramdam nila na nakakadiri sila. Ganon. And very important po na ma-feel po nila na they are accepted. Okay. Si Jules naman. Alam ko si Jules, dahil madalas nakakapag-speak ka sa mga kabataan, no, mga young people, ay siguro isa ito sa mga na-encounter ng mga kabataan ngayon. So ano masasabi mo sa perspective na ito na nating binasa? Actually, sa panahon po ngayon, napaka-timely po ng ganyang topic, no? And everyone feels like that way, especially pag pinag-usapan, nabanggit nyo, Pastor JV, that I have this opportunity to speak to the next generation. Tinatawag silang Gen Z, no? Pag sinabi kasing Gen Z, one of their mantra or one of the things that they are believing for is yung gender fluidity. So talagang ganun yung kanilang pinaniniwalaan. Ngayon, pag pinag-usapan po natin yung love, maraming klase ng love, no? But everyone deserves to love. Minsan kasi nasa-segmentalize lang natin itong LGBTQ. But regardless, no, matanda, bata, babae o lalaki, nasa LGBTQ, no, regardless of their family background or status, we deserve to be loved. We deserve to experience that love. Sana ngayon, this is a great opportunity for us na ipakita natin kahit kanino po, kahit kayo pong nasa LGBTQ, we just want to respect, trust, honor, and extend the love to everyone. This is something that we are not segregating. We are not, sabi nga kanina ni Miss Olin, pandirihan. I believe that everyone deserve also to be accepted.
Kaya po kami ngayon, ako personally, this is my stand, no, kailangan mahalin regardless sino pa man, ano pa man, at ano man yung nakaraan natin, lahat tayo kailangan nating magmahalan. Pastor JB? Okay, thank you. So, tuloy natin, no? Meron pang isa pang perspective na babasahin si Vicky. Pero bago ko muna basahin yun, no? Gusto ko lang din idagdagan yung sinabi din ni Jules na everyone we deserve to love and be loved. Kasi 'di ba si Jesus naman namatay para sa buong mundo. So for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish. So para sa lahat, yung pagmamahal ng Diyos Ama. So yon. Saka nilikha tayo para sa pagmamahal, no? Whether lalaki ka, babae ka, no? With what gender you are, all of us, no, nilikha ng Diyos for love. That is, we were created to receive love and we were created to give love, no? Whatever gender you are. Yan, sige. So yung pangalawa, karapatan din naming magmahal at mahalin kahit na ano ang kasariang pinili namin. So ano naman ang masasabi niya dyan sa perspective na yan? Ikaw naman, Jules, mauna. Sige po. To be honest, no, lahat tayo, again, nasabi ko rin kanina, everyone deserve to be loved and to love. No? Ano man yung gender, no, we can love. For example, a father and a son, a mother and a daughter. In terms, no, ito ang pinapakita ko po dito, context ng family, no. So, pag sinabi niyo pong mahal, marami din kasing klase yan, eh. Pag sinabi, ano ba yung ibig sabihin natin ng pagmamahal? Pero gusto ko lang din po dito i-emphasize, pag sinabi po natin, ginagamit natin yung context ng love, hindi lang ito yung alam natin na phileo, friendly, or hindi lang ito yung parang eros, kailangan romantic and sexual love. Ako gusto ko pupuntahan na yung pinaka-highest form of love, yung agape, unconditional, no, sacrificial, selfless love. Ngayon, kung pag pinag-usapan po natin yung agape love, ito po walang gender ito. Hindi ito kailangan ba, Jules, ay lalaki, no, kahit lalaki yan, babae yan, or part ka ng LGBT, you deserve to be loved and to love. And this is something na kailangan maipakita natin ngayon. We are living in the most undivided generation in era. Ito yung time na pag lalo ngayon, no, nasa Pilipinas tayo, mga kababayan, no, and pag pinag-usapan ngayon, mainit-init ang politics, no, we don't go to that route. Of course, another thing na pwede natin pag-usapan, vaccine. Nako, divided na naman yung mga views natin dyan, but we will not go to that route. Pero you know what? There's something that we are lacking nowadays. Sana yun ang maipakita natin. Ito yung time na ipakita natin na mahal natin ang bawat isa. Ito yung time na kailangan natin mag-unite, ano man yung belief, ano man yung kasarian, ano man yung pinanggalingan, no? And to the LGBTQ community, you deserve to be loved and to love with agape, unconditional, sacrificial, and selfless. Mahal namin kayo and thank you for allowing ourselves, no, to be accepted as well. Pastor JB and Thank you. Thank you, Jules. Gusto ko yung sinabi mo na pagdating sa paksang pagmamahal, kailangan i-clarify natin ano ba yung pinag-uusapan natin, phileo, eros, no? So iba 'yon eh, no? Kapag ang binabanggit natin ay halimbawa yung pagmamahal sa loob ng pag-aasawa, which is actually eros, no? Ibang usapan na 'yan, no? Pero maganda yung binanggit mo kanina na siguro ang paksang pag-uusapan natin yung highest form of love, which is agape. No, pagdating diyan, lahat dapat recipient ng agape love ng Panginoon. Okay, si Olin naman. Sa akin naman po, karapatan din namin magmahal at mahalin kahit na ganito ang kasariang pinili namin. So kung sa karapatan din lang naman po, lahat po may karapatan at may kakayahang magmahal at mahalin. Ang tanong po kung kanino at sa paanong paraan. So for me po kasi, there's a root cause kung ano yung pinag-ugatan. Kung bakit nagmamahal ang isang babae sa kapwa niya babae, isang lalaki sa kapwa niya lalaki. Pwede rin pong generational curse. So if I may share po yung naging background ko before na na overcome ko na po siya, nagkaroon po ako ng trauma. Trauma si isang lalaki na nagwawala pagkalasing. So natakot po ako. So
present pang fear. Nagkaroon din po ako ng anger issue sa mga lalaki. Kasi may mga previous relationships po ako with guys na nalaman ko po na dalawa pala kami pinagsabay. Although may times naman po na napag-uusapan na namin marriage, pero hindi pa ganun kalalim. So, I was caught flat-footed po nung yung isa sa ex ko ay nag-propose sa akin. So, nagulat ako out of the blue. Bigla siyang nag-propose. Pala, meron po siya nabuntis na girl. So, yung alam niyo po yung isang problema na isosolve ng isa pang problema, which is hindi dapat. Ayun, so, hindi lang po sa akin nangyari. Loko po ako ng lalaki, ng boyfriend ko na hindi nga lang po kami, hindi lang ako. So, dalawa po kami or worse, tatlo kami, ganyan. So, nagkaroon po ng anger issue. Nagkaroon po ako ng inis o yamot sa mga lalaki na nag-lead po sa 4 na lalaki na sinabay-sabay ko po dahil nandun yung vengeance nilahat ko na lahat ng lalaki ganito. So, nagka-boyfriend po ako sabay-sabay. Nagkaroon po ako ng boyfriend na iba't ibang lahi, iba't ibang religion. Tapos po, since ang thinking ko po kasi sa isang lalaki, sila dapat yung nagpo-protect sa babae. Since nagka-trauma nga po ako doon sa lalaking lasing na nagwawala siya pag lasing siya. So, meron po ako naging kakilala before na siguro broken din siya. Definitely, lahat naman po tayo broken. Sa family nila na naghahanap din po siya ng atensyon. Alam niyo po yung simpleng, kahit sabihin po natin na isang linyahan na, kumusta ka na? Pero pag naramdaman po yun ng taong kausap natin, na sincere po tayo, especially pag may pinagdadaanan sila or naghahanap po sila ng atensyon, talagang iba po yung dating. Yung simpleng, kumain ka na ba or kain tayo? So, since normal and sincere naman po yung pagtatanong ko sa kanya, na-fall po siya sa akin, girl po ito. So, nagsalubong po, since may anger issue po ako at trauma, tapos siya rin naman po, naging kami po, which is, yun nga, babae sa bae. So, ang tanong po, kung may karapatan po lahat na magmahal. Kung may kakayahan na magmahal at mahalin, meron po. Kaya lang ang tanong po is, worth fighting for po ba? Kung kanino? O dapat po ba? Yun po. Salamat po, Pastor JV. Yes. Yeah, thank you sa mga shinare mo. Salamat, Olin, no? May gusto kang dagdag? Yeah. So, bago tayo mag-break, no? May babasahin lang counseling question si Vicky. Yon. So, counseling question number 1. So, ito yung counseling question number 1 natin, no? Hello po sa inyong program. Isa po akong newly Christian. Even though I have gender confusion, I still want to serve God on my own skills. One time po, naging topic po sa aming group ay tungkol sa gender. Marami po ako napakinggan na parang na gender stereotyping po sila. The way I move, I solve sa lahat ng bagay, paano ko po ba i-correct ang ganitong tao? O hindi ko na lang po ba ito papansinin? Sana po ay mapayuhan niyo po ako. Yan. So, bago natin sagutan ang counseling question na yan, we will pause for a break. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Heartline. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ikaw ba'y nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
Welcome back mga kaibigan sa ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DCAS. Ako po ang inyong kaibigan, si Kuya JB Di Choco. At ako naman po, si Vicky Di Choco. At kasama din natin ang ating mga panauhin ngayong gabi, sina Pauline at si Jules. No? So kanina may binasa po tayong counseling question bago tayo nag-break. At alang-alang sa mga listeners natin na ngayon lang nag-tune in sa ating programa, ay babasahin po natin muli ang ating counseling question. Hello po sa inyong program. Isa po akong newly Christian. Even though I have gender confusion, I still want to serve God on my own skills. One time po naging topic sa aming group ay tungkol sa gender. Marami po akong napakinggan na parang nag-gender stereotyping po sila. So the way I move ay soft sa lahat ng bagay. Paano ko ba i-correct ang ganitong tao? O hindi ko na lang po ba ito papansinin? Sana po ay mapayuhan niyo po ako. Okay. Sa ating mga panauhin, Olin at si Jules, anong masasabi natin dito sa ating listener na nagpadala ng question na ito? Ay, sige po, ako pa muna. Yes, sige. Yeah. Number one, I appreciate your honesty, no, kung sino ka man, and thank you for sharing your life story. I can always relate, no. I've been into ministry, and yan na yan yung comment sa akin noon, Pastor JB and Ate Vicky, when I served God. And one time I had this opportunity as well, no, just to reflect and what that person is going through. Very similar kasi, and I'm leading a prayer meeting, and then they want me to stop, no, because malambot daw, very soft, and I'm also into a gender confusion. So the church knows it, and they want, may usap-usapan na gano'n, na parang itigil na ba to? And I know it's really hurtful, no? Ako personally, no, naranasan ko yon, masakit. I felt rejected, no, pagka gano'n yung magiging conversation. Siguro what I can relate with you, if that would be the case, no? Number one is how prepared the church. Pag sinabi kasing malambot or soft, kumilos, effeminate, hindi po sinful yun, ha. Baka minsan kasi nire-relate na kaagad natin. Ako personally, no, where I'm coming from, na big deal na kasi malambot, baka yun na, nire-relate na nila sa homosexuality, na may lifestyle na or may ginagawa ng something, no, nakakaiba, no, nakikipag-sex na siguro to or whatever. Siguro let's stick to that, na may mga lalaki talaga brusko kumilos, may mga lalaki din na effeminate kumilos. We have to respect yung the way we act in front of people. Meron kasi tayong mga notion na dapat lalaki ganito lang, di ba? Yung macho, dapat ganito kumilos, yung voice dapat buong-buo, hindi pwedeng malambot, mahina, mahinhin. Pero then again, hindi natin pwedeng ilagay sa isang container lahat. Iba-iba man yan. Pero the Bible is not even mentioning, kung pagbabasihan po natin ang Biblia, na ito ay makasalanan, ito ay hindi dapat gawin, no? Yung mga ganyang kilos, ito ang tinatawag natin diyang preference, no? So ito kasi preference ko, kailangan ganito. Now, pagdating po sa pagsiserve sa Panginoon, again, this is my stand, no? Wala pong malambot, walang matigas, ang mahalaga po yung puso. Yan ang sinabi ng Diyos, di ba? The Lord is looking unto the heart, and the man is looking unto the outward appearance. Kung ikaw, kapatid, ay malinis ang iyong puso, wala ka namang ginagawa na alam mo naman kung nasaan na ang boundary ng kasalanan at hindi kasalanan, then all the way, go for it. Now, the question is, ready ba ang simbahan mo, no? Kung saan ka man nagsiserve? Meron ka ba diyang mga tao kung saan pwede mo silang kausapin? Ngayon, kung leader naman, better, no? Kung talagang matured naman kayo, ako personally, this is what I really wanted to do, no? Kung maganda mag-usap ng maayos, mahinahon, baka mamaya kasi yung iba naman kasi, halimbawa yung mga nagpo-comment din, talagang pag alam nilang malambot, nako, ano yan, may ginagawa niyan, ganit. May mga personal judgment tayo na kailangan maging maingat din tayo bilang isang leader, no, ng simbahan, kung paano natin ina-address. Ngayon, kung meron ka isa o dalawa o tatlong tao na maganda makakausap kayo in a closed door and pag-usapan mabuti and i-explain and kunin ang bawat isang opinion hanggang sa maliwanagan na ang pagiging malambot po or pagiging soft, effeminate, or mahinhin kumilos, or yung pagsasalita natin ay hindi naman ganun kabrusko, ay hindi po kasalanan, at ang bawat tao po sa simbahan ay pwede pong mag-serve kung ganun po ang kanilang kalagayan. Yun lang po ang aking personal na opinion. Well said, Jules. Pauline?
Oh, sa akin naman po, since you are a newly Christian, ibig sabihin nakakilala ka na kay Lord. No, praise God. And you want to serve God. So, ibig sabihin wala makakapigil. Nasa heart mo na. Nasa heart mo na you want to serve God. Kasi we cannot please everybody eh. Although, syempre, sabi nga, this is a broken world. Andyan yung damn you do, damn you don't. But for me, I can, may I suggest na tuloy-tuloy ka lang. Focus ka lang kay Lord. Sabi nga ni Brother Jules, the Lord knows kung ano yung nasa heart at kung ano yung laman ng heart natin. The mouth speaks. Okay? So, with respect naman doon sa mga taong pwede nagpupuna sa'yo or nagtatanong sa'yo indirectly or directly, just pray for them. Pray for them. Walang imposible sa prayers. At saka yung the way we as a Christian, even though you are, sabi mo nga, newly Christian ka na, I believe na lalalim ka pa kay Lord. Mas lalalim ka pa. It's very important for us to have that compassionate heart. Kasi paano nga, di ba sabi nga, make disciples. Paano natin i-share si Jesus o yung goodness ni Jesus kung tayo mismo wala tayong compassionate heart. Di ba? Ayun lang po. God bless. Thank you po. Thank you, Olin. Sige, may gusto kang dagdag? Nagustuhan ko yung sinabi nila na yung kanina sinabi ni Jules na ang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso natin, no? So, sabi dito, meron siyang gender confusion, no? So, gusto ko yung sinabi niya kanina na pwedeng maghanap siya ng makakausap muna about the gender confusion, no? Para mas maunawaan kung, kasi hindi naman porke gender confused ka, ikaw ay practicing na, di ba? It doesn't follow na practicing ka na pag gender confused ka or pag may same-sex attraction ka, makasalanan ka na alam mo yun, na stereotype na silang ganon. So, mas maganda yung sinabi ni Jules na maghanap ng makakausap, na magkakaroon ng kalinawagan sa kanyang nararamdaman. Kasi alam mo, may talagang kilala akong simbahan na pag talagang malambot ka, pwede kang mag-serve, hindi ka pwede doon sa unahan. Oo. May mga ganun akong alam na simbahan. So, and we cannot judge kasi kahit naman hindi ikaw malambot, hindi ka nga malambot, pero into immorality ka naman, di ba? So, sabi ni Jules kanina, ikaw ang may alam kung nasaan ka, kung ano yung puso mo, kung meron kang kasalanang dala-dala or dinadaanan or may struggle or nasa gitna ka ng kasalanan. So, and syempre, kahit na malambot yan o hindi, dapat alam mo lang kung mayroon kang kasalanan, talagang kailangan kausapin mo ang pastor mo para hindi ka nandoon sa unahan, no? Pero it's not because you are malambot or parang effeminate ka, disqualified ka na. Agad-agad na. Yeah. Maganda yung sinabi ni Jules kanina na nice ko ring i-emphasize ngayon, no? Na sinabi ni Jules kanina na hindi natin pwedeng ikahon yung definition ng pagiging lalaki at pagiging babae. Kasi siguro nung mga unang panahon, pag sinabing lalaki, yun yung brusko, tapos yung mga ginagawa niya, yung talagang panglalaki, no? Even sa pag-aaral ng kurso sa college, no? Yung mga panglalaking course, yung engineering, ganon. Pero yung mga pambabae, yung home economics, ganon, no? Mga chef. Yung mga gawaing bahay, halimbawa, dapat mga pangbabae daw yung yung pagluluto, no? Hindi mo na pwedeng ikahon yan ngayon kasi people are different, no? Saka meron tayong merong binigay ang Diyos sa atin na likas na mga talento, mga skills. Na may mga lalaki talaga na mas marunong magluto kaysa sa babae, no? Saka halimbawa, yung sinasabi nila na even yung definition ng ang pagiging lalaki ay yun, brusko. Ang problema ngayon sa kapanahon na natin ngayon, yung maraming mga homosexuals, hindi yung alam natin na mukhang taga-parlor, no? Ngayon even yung mga mukhang brusko, pero ang tendency nila is to have a relationship or ang attraction nila sa kapwa lalaki.
So it's no longer in the outward appearance, no? And hindi mo pwedeng basehan yung temperament ng isang person. So halimbawa, may mga nilikha talaga ang Diyos ng mga lalaki na very gentle, very tender, no? Na ang tingin sa kanila ng mga ibang kalalakihan ay mga baklayan kasi mahinahon, very gentle, at hindi sila brusko na ayon do sa definition nila, no? So meron na mga babae na very strong, leader sila, tapos pinagbibintangan sila na tomboy naman. Na tomboy, just because they are leading, no, or strong yung personality nila. Hindi natin pwedeng ilagay yung kahon sa loob ng isang box, no, yung definition natin ng pagiging lalaki at pagiging babae, no? Anyway, itong paksa tungkol sa pagiging lalaki at pagiging babae deserves another episode, no? Pero yan po yung nais nating iparating dito sa ating listener, no? Na yung pagiging malambot mo, no, yung pagiging effeminate mo, that's not a sin, no? That's not a sin. Ang problema ay kung saan mo dinadala yan. Yun. Saan mo dinadala yon, no? Pero in itself, it's not a sin. Hindi yan kasalanan, no? So, maraming salamat sa ating listener na nagpadala ng counseling question na yan. So, mamaya, towards the end of our program, ipapanalangin ka namin, no? So, balik tayo sa ating talakayan. So, sige, yung susunod nating interview question. Sa panahon ngayon, in relation to gender, age, na parang ang pag-ibig ay ipinipilit at inilalaban bilang karapatan sa lipunan at ang pagiging in a relationship, paano ba maisasalarawan ang tunay na pag-ibig? So, ano ba ang mukha nito? Gusto mo una, Jules? Sige po, ayan. Sure, no? Talagang marami na pong definition, Pastor JV and Ate Vicky, pag sinabi nating love, no? You can Google it, maraming TikTok ngayon, YouTube. Ako kasi, just to give you a very short background about myself, I am a byproduct of neglect and abuse, no? Especially with regards to my father. So yung parents ko talagang at a very young age, talagang physically abused kami, no? At the age of 4, nagtitinda na rin kami ng suman, no, sa probinsya. My mother left me when I was 6, no? So kaya naramdaman ko yung neglect. She worked in Manila, so naiwan po kami sa probinsya. And grabe yung longing ko because my father was abusive, both words, no, and physically abused, no? So that longing gravitates in my heart, no? Talagang lumaki yung longing ko to know how a father looks like. May ganong level of longing or asking or intimacy with me. And nung 7 ako, nung kinuha na ako ng parents ko, bumalik sila sa probinsya, dumating sila dito sa Manila. We rented a place somewhere in Manila. And then, every time po nag-work sila, meron kaming parang karinderya doon, no? Somewhere in ano. And then, yung cousin ko, like college, no? Male cousin po. Every time na wala sila, pumapasok sa room. At first, hindi ko alam kasi nga longing naman ako ng kuya, ng kapatid. I thought we're just playing around. Nung lately ko na lang, kasi hindi ko naman masyado ng tinatandaan yon, doon ko nalaman that it's really ano na pala, sexual abuse, no, and molestation, that whatever that had happened there. So nagkaroon ako ng gender confusion, wanna be saying that, no, and dumating ako sa point in my life na nalulung po ako sa masturbation, pornography, no, same-sex attraction. Yan po yung naging issue. And then tumaas yung anger ko sa father ko. Every time nakikita ko yung tatay ko, nagagalit ako, no. And nag-build up pa po yun. Every time na nagkakasagutan kami when I was 7, grabe yung hinihila niya ako sa EDSA dati. Tapos talagang grabe, sinasampal niya ako in front of many people. So dumating po sa ganong point na pinagtakpan ko lang po siya. I believe for me, it's very traumatic in my life, no, na ganon yung pangyayari sa buhay ko. Hindi ko siya pinagtuunan ng pansin, hinayaan ko lang. When I finished my college, no, sobrang longing ko, nakilala ko ang Panginoon, and then eventually, no, naging full-time po ako sa church.
Pero yun pala, alam mo yung nandun pa rin pala yung issue ko about sa ganyang same-sex attraction, masturbation, pornography, up until there's a certain period of my life na yung isa kong member ng aking Bible study group, no, nag-overnight hanggang sa nag-confess na may ganun din pala siyang struggle until we did masturbation together, no. So nung kinonfess ko siya sa pastor namin, sa senior pastor namin, and then eventually pinagdesisyonan po nila, kaya po napunta ng Living Waters, and at the same time to go through the healing. And sabi nila, you have to step down muna in the ministry and focus on your healing. So yun po yung pinaka-gist, no. Ngayon, pagbabalikan ko po yung tanong natin na talagang ngayong panahon na to pinaglalaban at ginagawang karapatan ang pag-ibig. Alam niyo po, ang pag-ibig dapat hindi na yan pinaglalaban, kusayang ipinagkakaloob, no. Kung titingnan natin kung sa model pa lang ng Panginoon, wala naman siyang binigay niya ng ng buong buo. For God so loved the world that He gave, no? Willingly binigay niya sa atin yan. Again, pinag-uusapan natin dito yung agape, no? The highest form of love. Lahat tayo, anuman po ang gender natin, we don't need to fight for that love. Kasi unang-una, minahal na tayo ng Diyos. Ngayon, ang problema lang, Pastor JV, ako, because of my experience din, no? Iba-iba naman tayo ng pinanggalingang brokenness, Ate Vicky. Because ako, hindi ko nakuha yun sa pamilya ko, I'm longing for that, no? Hinanap ko siya sa ibang tao. In fact, mas gusto ko pa na yung, alam mo yun, pagka yung isang friend ko na guy na, yayakapin ako na mahigpit. Ganun yung longing ng isang tatay. Sobrang yun, naging erotic pala siya in a way for me. Doon ko lang na-realize lately, nung binabalikan ko lahat ng pagkakataon, hindi yung sex per se na hinahanap ko sa isang lalaki. Pero pag niyakap ako, and then sasabihin, kaya meron tatay-tayo sa ministry na, pag nagkikita kami, alam niya yung background ko and all, yayakapin lang ako noon na mahigpit. Tapos sabi niya, son, kain tayo. Alam mo, iyak talaga ako. Minsan pupunta lang ng CR, umiyak ako. Sabi ko, there's a certain person na tatay din na naniniwala sa akin at yayakapin ako na mahigpit. And lagi niya akong wini-welcome. Every time pupunta ako nung Christmas, nandun ako sa condo niya. Kumain lang kami together, tapos hinatid niya ako sa terminal, pauwi na ako ng Cavite. Yung alam mo yung nagkaroon ako ng feel kasi yun nga hinahanap ko nawala sa akin, wala akong good role model, no. Until nung April, no, ng last few years back, nagkaroon ako ng chance nga makipag-usap sa parents ko. First time na confess ko lahat sa kanila. Yun po siguro yung nakita kong reconciliation, Pastor JV and Ate Vicky, na sabi ng parents ko, ba't hindi ka na full time? Ano nang ginagawa? Ba't dito ka na lang sa bahay? Then I started to say na ito po yung nangyari. Ganito po, I stepped down in the ministry. Pero sinabi ko sa kanila first time, I'm struggling with same-sex attraction. And ito po yung nangyari. Alam mo, grabe yung iyak ng mother ko. Sabi niya, Lord, tapos sinabi ko rin yung sexual abuse. Alam niyo ba, nung bata ako, first time, sabi ko sa kanila, my mother cried before me and she prayed for me. Sabi niya, Lord, kung may natitira ka pang puso sa heaven, ibigay mo na sa anak ko. Bigyan mo siya ng bagong puso. And then eventually, I started po to talk to my father as well. Sabi ko, tay, nasan ka nung makailangan kita, nung ganito, tay, nasaktan ako. Sabi ko, na I'm longing also for a father's love. You know, sa first time siguro na narinig ko sa tatay ko, kasi to be honest, talagang prideful, no? Hindi talaga magsasorry yun. First time po narinig ko sa tatay ko na, anak, patawarin mo ako. Hindi rin ako perfectong magulang sa'yo. Alam mo, iyakan po kaming tatlo, doon narinig namin yun. Sabi ko, nangangailangan din ako ng kalinga mo bilang isang ama. And sabi ng tatay ko, hindi ako perfectong magulang sa'yo. And then later on, doon niya rin, shinare din pala, ang dami niya rin palang mga pains and wounds sa lolo ko po, kung anong pinanggalingan niya, na naipasa niya sa akin. Pero again, kung babalikan ko po yung question, no, it's a long story, shinortcut ko lang. Kung babalikan ko po yung kwento na kailangan ba ipaglaban, alam niyo po, libre yan. Kaso nga lang, nag-iiba-iba tayo ng family background. Doon po nagkakaroon ng longing na ipaglaban kasi hindi po naramdaman sa pamilya. Kung kaya I'm pleading for the parents na nakikinig ngayon, nanonood sa atin, kung meron po kayong anak, lalo na maliliit pa, ipakita niyo po ang totoong pagmamahal as early on, no? Kasi maganda po na may maganda silang pundasyon kung ano talagang pagmamahal. Para po kung nakita ko natin yun sa pamilya, katulad ko, hindi ko na po hanapin yun sa labas, na unang-una sa Panginoon at saka sa pamilya. Yun lang po, Pastor JP natin. Salamat, Jules. Ang ganda ng iyong testimono nyo. So, kung ito ay mahanap mo, makukuha mo sa pamilya mo ang pagmamahal nito. So, kailangan natin talaga ng mga yakap eh. Natatandaan ko noon, honey,
na nung nag-aral ako nun sa counseling sa Canada, kailangan daw natin ng higit sa 10 yakap sa isang araw. Oo. So, kailangan talaga natin yung ihag tayo, maramdaman natin na mahal tayo. No? Para hindi mo ito hanapin sa kapwa mo din, babae o lalaki. So, pakinggan naman natin si Ulin. Si Ulin naman. Masasabi niya dito? Opo, Doc Vicky, sabi po, paano ba maisa sa larawan ang tunay na pag-ibig? Pag-ibig is a big word again, and tunay. So, tunay na pag-ibig. If I know yung verse of 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Ayan. Praise God. Naalala ko po every morning, especially pag weekend dito po sa amin, pag umaga po may dumadaan na nagtitinda ng taho. So, sinisigaw niya taho, taho. So, parang sabi nga po, ganyan ang pag-ibig ko sa iyo. Kahit na ang pag-ibig ko sa iyo ay parang taho. Mabigat mang dalhin, ipagsisigawan pa rin. Taho. Wow. Naalala. Okay na. Ayan. So, yun, balik po tayo doon sa topic na girl and boy. So, halimbawa po, ang isang lalaki nagmahal sa isang babae or vice versa. Paano po kung halimbawa may girlfriend si boy, tapos nagmahal siya ng isa pa? So, hindi naman po natin makakonsider na tama yun kasi nagmahal po siya ng sabay. Nag-commit po siya ng sabay. Same thing with kung yung girl naman po, committed na siya, and boy, kasi ang sinasabi po nila is yung standard na girl and boy. What if yung girl naman ang committed sa iba, tapos dalawa po yung lalaki sa buhay niya. So, hindi po natin pwedeng ikahon yun. Or, course, yung lalaki at babae, nagmamahalan. At the same time, may mahal din silang iba. So, hindi rin po siya tama. Ayun. In any relationship, hindi lang naman po bilang mag-asawa, hindi lang yung parents sa anak, hindi lang yung boss sa staff, or hindi lang yung businessman, businesswoman sa customers nila. Ayun. So, in any relationship, pag may sin po, it won't last. Sabi nga po sa Bible, it is written, di ba? For the wages of sin is death. Kahit na ano pa yan, pag may kasalanan, talagang hindi yan magtatagal. Mamamatay yan. Ayun. So, ang tanong po, is it worth fighting for? Ayan, I believe po na kung talagang, sabi nga po, paano maiisalarawan ang tunay na pag-ibig? Hindi ka itinatago. In the first place, kung talagang mahal ka niya at wala siyang tinatago, ba't hindi ka niya ilalantad? Ibig sabihin, chances are may lies. Ayun. At chances are may fear. So, natatakot, di ba? Hindi po porket ginagawa ng marami, tama na. Ayun. And in any relationship, it's very important po to have an open communication, no comparison. Ba, ngayon, may boyfriend ako. Tapos, every time na nag-aaway kami, kino-compare ko siya doon sa previous boyfriend ko, which is hindi po dapat. Ayun. Lahat naman po ng bagay na pag-uusapan. Dapat po in any relationship, may respect, may give and take, kasi hindi po siya relationship, hindi give and take, and especially dapat po may trust. Yeah. Thank you po. Salamat ulit. Salamat sa mga sinagot nyo sa ating katanungan, no? So before we take a break, no, muli magbabasa tayo ng isang counseling concern na pinadala ng ating listener. So Good evening po, Heartline. Nais ko po sana magtanong. May nanliligaw po sa akin na dating nag-struggle sa kanyang gender issues. Medyo hesitant po ako kung papayagan ko po siyang i-pursue ako dahil first time kong magkakaroon ng manliligaw na may nakaraan sa gender confusion. Paano ko po ba ididil yung ganitong tao? Salamat po. So yan. So bago natin sagutan ng counseling question na yan, we will pause for a break. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Heartline. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ito po si Pastor Jay Banzuelo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo po ay pwede naming lapitan kahit po sa kapanahunan ng mga peligro na aming buhay. Sa amin pong kalagayan sa mundo ngayon ay nandyan po ang krisis
sa dako po ng Russia at maging ng Ukraine. At nagkakaroon po ito ng impact sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na po sa mga kanluraning mga bansa. At ang kanya pong naging epekto ay ang amin din pong kalagayan ngayon. Ang pagtaas ng presyo ng amin pong mga produktong petrolyo na siya rin pong nakakaapekto sa ekonomiya ng aming bansa. Lord, ang prayer po namin, kayo po ang siyang manghawakan ng mga pwersa na nagkakaroon ng tunggalian. Dumadalangin kami na hindi po magkaroon ng digmaan, hindi po magkaroon ng kaguluhan, at magkaroon na rin po ng normalcy, magkaroon po ng katiwasayan na ang kalagayan po ng iba't ibang mga naapektuhang bansa. Lord, bigyan niyo po ng kapayapaan din ang bawat isa na huwag pong mag-isip ng labis-labis dulot po ng kinakatakutang tensyon na ito, kundi sa pamamagitan ng inyong pag-overrule. We're praying, Lord, na ang mga bagay na ito ay mapipigilan. Nagpapasalamat po kami sapagkat kayo ay maaasahan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Welcome back mga kaibigan sa ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco. At ako naman po si Vicky Di Choco. At kasama natin ang mga kaibigan natin na sina Olin at si Jules sa gabing ito. Okay. So muli, babasahin natin yung ating counseling question para sa kapakanan ng mga listeners natin na ngayon lang nag-tune in. Good evening po, Heartline. Nais ko po sanang magtanong. May nanliligaw po sa akin na dating nag-struggle sa kanyang gender. Medyo hesitant po ako kung papayagan ko po siyang ipursu ako dahil first time kong magkaroon ng manliligaw na may nakaraan sa gender confusion. So paano ko po ididil yung ganitong tao? Salamat po. Sige, Jules, anong masasabi mo sa ating letter sender? Thank you for sharing that, no? And minsan nakakatakot, pero I wanna congrats you. At least, di ba, nakikita natin na talagang love is in the air, no? Lalo ngayong February. But anyway, lahat ng tao may past, no? So whether gender confusion yan, whether anger management, whether walang integrity sa pera, or whatever that we are going in life, no? But when we talk about gender confusion, let me talk about someone who have been into a relationship with same-sex or nakipag-sex sa lalaki. So parang gano'n, meron siyang ganong background. Hindi, kasi kung confusion per se, nasa mind niya lang yan, pero ang gusto talaga is babae, so that would be definitely fine. Ako personally, pag-uusapan po natin yan, if anything is well accounted for, meron naman siyang accountability, may mentor siya, and he is willing to go through the healing journey na kailangan. Mayroon siyang decision na yes, aminado ako, ito yung pinagdadaanan ko ngayon, pero help me to go through with this. And together with some of these people that I'm really trusted with, then definitely ako kung magpo-pursue sa sayo, definitely, personally, it's a yes. No? Kasi at least nag-guide siya, meron nag-guide sa kanya, and may willingness siya. And you know, ako, Pastor JV and Ate Vicky, I'm still a single, no? But I've known a lot of couple na na-address naman nung nagkaroon sila ng in a relationship, no? Yung journey nila together. We'll never know din kasi ako on the other side of the spectrum, pag nag-yes siya and well accounted nga naman yung lalaki, pwede ring part yun ng healing journey niya eh. Yung woman na gagamitin. As long as you also, no, dapat prepare ka din, hindi lang yung idea is how willing are you to extend love to that person, no? I'm sure hindi nga perfect, wala namang perfect na guy for you. Lahat tayo, nagkataon, ito yung kanyang pinagdadaanan, sabihin na natin, no? And then eventually, how willing are you to extend love to that person? Yung patient, di ba? Sinabi nga kanina ni Miss Olin, love is patient, no? Love is kind. O yun, ito na yung application moment at the same time. So again, this is just my opinion on that. Salamat, Jules, no? So maganda nga na na hindi natin agad-agad i-reject yung kung
Ang kunwari ako babae, 'di ba? At may nangliligaw na ganon. So hindi agad-agad natin i-reject kasi tingnan natin kung meron na ba siyang natanggap na healing, no? Na healing doon sa kanyang confusion or kumbaga healed enough na siya doon sa kanyang gender confusion na pwede na nga siya talagang magkaroon ng pamilya at maging tunay na magkaroon ng true, nako-call forth na yung true masculinity sa kanya. So, maganda yon na makilala mo pa siyang mabuti. Hindi yon sa dahil lang may nakaraan siyang ganon, gagamitin na nating dahilan para hindi natin siya tanggapin, no? So, parang sa aming dalawa ni JB. Oo. Yeah. Olin, ikaw may gusto kang idagdag, Olin? Pastor JB, sa akin naman po, sabi nga, do not dwell on the past. Everyone deserves a second chance. For our God is a God of many chances, di ba? Walang pinagkaiba yung pinagdadaanan niya sa, hindi ko ginajudge I'm just explaining it, yung sa side ko. Walang pinagkaiba sa isang lalaki, straight na guy, na dating lasenggo. So, kung hindi natin siya bibigyan ng chance na baka nga naman nagbago na to, di ba? Or sa taong paero o nagsusugal o nag-VOC dati. Yung gano'n, lahat tayo, sabi ko nga kanina, lahat tayo may brokenness. And I believe that everyone deserves a second chance. Ayan, pero ang na-discern ko lang po ngayon, Doc Vicky and Pastor JP, andun yung spirit of fear sa kanya eh. Andun yung spirit of doubt. So, it's very important for you, do sa letter sender, do sa nagtanong po, na to pray for that guy and to pray for yourself as well. Kasi kung talagang will ni Lord na kayo magkakatuluyan. And I also believe na si Lord, pag si Lord ang naging center ng relationship ninyo, everything will go smoothly. Kasi walang perfect relationship, walang perfect na tao, and this is a broken world. So, yung compassion, saka yung understanding, kinakailangan andun siya present in any relationship. Pero yun nga, sabi nga ni Doc Vicky, hindi naman kailangan madaliin na, sige, papasok na ako sa isang relationship. Pero ganito, ang hirap naman nun, to be fair din do sa tao, di ba? Nasasagutin natin siya just for the sake na masabi lang na may boyfriend ako o may naliligo sa akin, di ba? Yun, kinakailangan sa sarili mo pa lang may peace na para maging okay din yung relationship. Kasi kailangan, halimbawa ako, as a person, kailangan ako mismo, buo na ako bago ako pumasok sa isang relationship. Kasi kung ako mismo, hindi ako buo, pumasok ako sa isang relationship, kung ano ako as single, dadaling ko lang yun pagka nagkaroon ako ng boyfriend o asawa. Thank you po. Thank you, Olin. Para sa ating letter sender, ito yung may papayo ko, no? Una, nabanggit mo dito na itong naliligaw sa iyo ay dating may nag-struggle with gender confusion. Dati, that word dati. Ibig sabihin itong taong ito ay nasa journey na ng transformation ng kanyang buhay. No, ibig sabihin nasa nilalakaran niya na yung pagbabago ng buhay niya from that issue. Okay. Tapos pangalawang gusto kong sabihin sa ating letter sender. Bakit ka merong fear? Obviously merong takot itong ating letter sender, no? Bakit ka may takot na ang nagpa-pursue sa iyo ngayon ay may ganyang dating issue? Okay. Paano mo siya tinitingnan? Ang pagtingin mo ba sa struggle niya ay mas malaki kaysa sa struggle ng yung bang pagtingin mo sa gender confusion na struggle ay mas malaki compared sa ibang mga kasalanan? Yun. Pwedeng babaero, no? Kasi maring ang nanliligaw sa iyo ay halimbawa straight na lalaki pero nagpo-porn naman, no? So yung kasalanan ng isang straight guy na nagpo-pornography
At yung isa na may gender confusion, sa mata ng Diyos pareho lang naman yun eh, kasi pare-pareho tayong broken, no? So yun, ang may papayo ko sa kanya, no, wag kagad i-dismiss itong person na to, no? Wag mo siyang kagad i-dismiss kasi he's on the journey of transformation sa kanyang buhay. Ang importante siguro para sa iyo ngayon ay manalangin sa Diyos, no? And tingnan mo, pakita sa iyo ng Diyos na ito ba yung nararapat na lalaki sa iyo, whether or not he is struggling with this issue, no? Sa kabila ng struggle nitong lalaking ito sa gender confusion, ang ipanalangin mo sa Panginoon ay, Panginoon, pakita mo nga sa akin na siya yung karapat-dapat para sa buhay ko. Yan. Okay, so salamat sa ating letter sender at balik tayo sa ating talakayan at papanalangin natin siya mamaya. Okay, kanina sa ating talakayan, binanggit ni Jules kanina na yung pag-ibig ay hindi pinipilit, no? At sabi nga doon sa question natin na pinaglalaban at pinipilit ngayon, pinaglalaban yung karapatan na magmahal, no? Pinaglalaban yan sa lipunan natin ngayon. And obviously, ang tinutukoy dito yung pakipaglaban ng LGBTQ+ community with regards to same-sex relationships, no? And eventually mauuwi yan sa same-sex marriage, no? So, anong masasabi natin doon, no? Anong masasabi ninyo doon? Especially patungkol diyan sa specific na context na yan. So, unahin natin si Jules. Ako po personally, siguro if I'm not encounter God and the people around me, I might be there as well, no? I'm not comparing, this is just my personal story, no? Na pwedeng ipaglaban, pwedeng isipin, pero because what I realized in my life because of this journey na binigay sa akin ng Diyos, no, nilakaran ko din, at up until now, meron pa rin mga gino-journey ako, kailangan i-segmentalize ano ba yung hinahanap ko in the relationship, ano ba, saan ba ito nanggagaling. For example, when we talk about pinaglalaban, no, pag ba pinaglaban ako, may mga kakilala din ako na into the LGBTQ, pero for the most part, hindi rin naman nag-i-stay sa isang relationship eh. Jumping from one relationship, jumping from one sexual partners to another, no? Talagang nagiging ganon ang nagiging lifestyle ngayon sa society. What I mean, kung alam natin, no, na talagang ito yung greatest satisfaction of all, ito talaga yung truth, then definitely, it will not jump to another. Maraming nasasaktan, maraming nagkakaroon ng mga brokenness. All the more, what I mean is this, our journey to wholeness, no, is not just really fighting for, but really, number one, ang masasabi ko po dito, especially sa mga kapatid natin na nasa LGBTQ community, you are loved. No? For some of you na na-encounter na si Lord Diyos, trinay ko na yung Diyos na pinagkakwentuhan mo, wala rin naman nangyari, no? I'm not saying that we are playing religion here, no? Hindi tayo magpi-play dito ng religion na parang sisimba ka, uwi na and all. Pero damhin natin sa puso ang Diyos, no? I'm not saying na wala kayong Diyos, no? Lahat tayo may kanya-kanya tayong concept of who God is. Number one, yung sinasawag nating intimacy, yung encounter with God, no? Sa puso natin, hindi lang sa alam natin. That's number one. Number two, ako ang panalangin ko sa inyo sa community, hindi mo na siya kailangang paglaban. Kung meron lang mga tao na alam yung pinanggagalingan natin at alam yung nakaraan natin at kaya tayong tanggapin at mahalin at ipakita pa rin na mahal tayo. Whether ang taong to part din ng LGBTQ or straight ang community na to, regardless, ako napakalaking factor po noon. Hindi mo na kailangang paglaban kasi naramdaman mo na. Pangatlo po sa mga may pamilya dito, whether you're a parents or a siblings here, na meron kayong miyembro ng pamilya na sa LGBTQ, please, wag po natin silang sasaktan, pagsasabihan ng masasakit na salita. Sa pamilya po, nagsisimula lahat, malaking factor po ang influence ng isang magulang. Sinabi ko na yun kanina sa experience ko, no? Na pag po naramdaman ng isang LGBTQ na mahal siya, inalagaan siya, and treating the same thing, no? Sabi nga, walang tinatangi. Lahat naman yan, kung babaero, lasenggo, or nagpo-porn, at saka itong may gender confusion, lahat yan equally, no? Ang treatment. Ganun din po bilang isang tatay, not father, pero ito lang yung plead ko na bilang isang anak na naka-experience po ng ganon. Mahalin po
ang isang miyembro ng pamilya na nagkaroon ng ganong miyembro po ng LGBTQ, then definitely itong tatlong bagay na to, you have God, you have community, and you have your family. That's totally po sobrang blessing, complete, and you will never fight for that po. Ako, guaranteed ko po yun personally. Pastor JV. Pauline? Sa akin naman po, Pastor JV and Doc Vicky, doon nga papasok yung gender confusion eh. So, ibig sabihin, naku-confuse siya. Kasi sabi nga, God created man and woman. So, saan galing yung LGBT? So, ibig sabihin, may confusion. But since our God is not a God of confusion, He is a God of order, may lie. So, ibig sabihin, nalilito siya. May kasinungalingan, merong hindi truth na nasa isip niya. At merong pinaka-root cause niya, kagaya ng share ko po kanina, may pinag-uugatan, may pinanggalingan kung bakit siya nagkaganon. So, actually ako rin po, sa dati kong may same-sex attraction din po ako dati. Ngayon po, nag-struggle pa rin ako, aminin ko, pero hindi na po kagaya ng dati. Kasi praise God, alam ko na rin kung paano siya i-handle. At alam ko po na sabi nga, the enemy come to kill, steal, and destroy. So it's about lie. Yun po yung ng enemy, to kill, steal, and destroy. Gusto niyang mawala yung joy natin. Gusto niyang nakawin yung kinabukasan natin. Yung kaligayahan natin. Which is, sabi nga ni Brother Jules, hindi na natin kailangan ipaglaban. Ipaglaban in a sense na yung iba po kasi dinadaan sa negative way para lang ipaglaban. Sabi ko nga kanina, kung talaga mahal ka niya, hindi mo kailangang itago yung tao. At walang fear, at walang doubt. Pagtotoo po, yung pagmamahal at yung pag-ibig. Thank you po. Thank you sa mga sinabi niyo. So ang ganda ng sinabi nila. So parang ibinabalik tayo ulit. So ano ba talaga yung design ng Diyos para sa mag-asawa? O ano ba yung sa design ng Diyos sa isang relasyon? No? So tulad dun sa kailangang ipaglaban, no? So tama sila, hindi naman kailangang ipaglaban. At saka yun nga yung ano ba talaga yung disenyo ng Panginoon sa mag-asawa? So talagang para sa isang babae at isang lalaki yung pag-aasawa, no? So at maiintindihan natin kung bakit nagkakaroon ng decline doon, no? At naiiba yung ating nararamdaman tulad nga sa halimbawa ng ating mga bisita, no? Pero maganda rin na malaman kung ano ba talaga yung tunay na disenyo ng Panginoon sa isang relasyon. Gusto ko yung kinuwento mo kanina, Jules, sa patotoo mo, no? Na yung all these years, no, ang hinahanap mo lang pala yung pagmamahal ng tatay mo, no? And not wanting to stereotype lahat ng mga nasa same-sex relationships, pero generally speaking, no, especially for male homosexuals, merong talagang kaya sila merong attraction towards the same sex, no. Karamihan sa kanila ay yung hinahanap actually nila yung nawawala nilang tatay. No? Totoo. Yun. Kaya din sa babae. Kaya yung longing nila for father, nase-sexualize yun at nadidirect yun to someone na sa same sex, no? At bukod doon, kaya din sila na nagkakaroon ng attraction to the point na nase-sexualize ang relationship nila sa kapwa nila kalalakihan. Kasi madalas din may mga katangian yung partner nila na nakikita nila, may mga katangian siya na wala sila. And in hoping na pag pumasok sila sa isang relationship with that guy, makukuha nila yung characteristics na yon. Ganon din sa babae, no? So, tapos yung observation ko rin sa marami na nasa LGBTQ plus community, no? Observation ko lang sa kanila, militante, no? And at the same time, yung atmosphere parang galit yung mga pero kung titingnan mo mabuti, bakit sila militant, bakit sila galit? Kasi napakalalim ng rejection issue, no? Kasi ito yung mga anak na hindi sila tinanggap sa pamilya nila, no? Talagang nasugatan sila ng gusto sa pamilya at
nung pumunta sila sa church, hindi rin sila tinanggap sa church, ni-reject din sila sa church. Kaya bumuo sila ng isang samahan na kung saan matatanggap nila yung bawat isa. Pero behind it all, no, yung demand nila to be loved and to be loved, no, is rooted dun sa yung longing nila to be loved by Father, no, and for dun sa mga kababaihan na struggling with lesbian relationships, yung longing nila for the mother they did not have, no? So yan napaka-importante, no? Kaya should we give in, no? Ibig sabihin, magi-give in ba tayo sa demand nila na kilalanin yung relationship nila? Again, maganda yung sinabi natin, babalik ulit tayo sa design ng Diyos para sa mag-asawa, no? Very, very clear yung sinabi sa salita ng Diyos na pagdating sa family, no, pagdating sa marriage, it's man and woman, no? And rightly so, kasi sa katalinuhan ng Diyos, ang definition ng marriage, no, and family, ang definition niya talagang you are able to bear life, no? You are able to bear children. That is why ang dalawang lalaki hindi makakapag-produce ng anak, no? Kahit ang dalawang babae hindi rin makakapag-produce ng anak. Only a man and a woman will be able to bear children, no? Will be able to produce children. Kasi yan yung sinasabi nating natural laws. So kung hindi sige, itabi muna natin yung Biblia, pero pag-usapan natin natural laws, no? Yung batas ng kalikasan. Kasi sa batas ng kalikasan talaga, ang babae magkakaroon ng anak kapag she is in a sexual relationship with the man, no? So yun, no? Walang sino mang may karapatan na baliin yung batas ng kalikasan na binigay ng Diyos sa atin. Okay? So any more input sa inyong dalawa before we proceed? Ako po naniniwala, sobrang agree naman ako dyan na let's go back to the original design of God. And every time, siguro ang point ko dyan, every time binabago po natin ang blueprint, there's a consequence or series of consequences that we'll be able to face. So let's stick to it. That's the original, that's the foundational, and yun na po yun. Thank you, Jules. Thank you, Jules. Olin, meron kang gusto sabihin? Sa akin naman po, hindi sa ginajudge po natin yung mga nasa yung kapwa po natin. Kagaya ng sinabi ko kanina, everyone deserves to be loved and accepted. Ayan. So, ang ano po kasi doon is, kagaya sinabi ko kanina, hindi porket ginagawa ng marami. Kasi may times po kasi minsan na pag yung isang tao, alam niya na marami sumusupport sa kanya, lumalakas sa loob niya. Yeah. Aminin po natin kasi na ang kasalanan ay masarap, okay? Pero masarap siya sa una lang. Yun yung sinabi nga ng Brother Jules. May consequence yan. After nun, what's next? Diba? Hindi yung matatapos doon. At normally po, pag ang isang bagay o in any relationship, pagka may sin, sa una lang po yan masaya. Sa una lang po yan masarap. Minsan nga po hindi natin alam, nakakasakit na tayo ng kapwa natin. At hindi po alam na may mga kaakibat po siya na consequences na pwedeng manganak pa ng mga anak ng isa pang kasalanan. At hindi po siya pleasing the Lord. Yan po. Thank you. Salamat ulit. Okay. So, yung susunod na interview question natin, number 3. So, ano ang mga nakatulong sa iyo para magkaroon ng magandang perspective ng salitang pag-ibig at ma-maximize ito sa iyong pakikirelate sa iba? Okay. Unahin naman natin si Olin. Sa Victory Christian Fellowship po kasi, ang ano po dyan, pinakaman po is honor God, make disciples. Ayan. So, I would like to take this opportunity po to give thanks sa mga mentors po nag-mentor po sa akin. Yan. Kayo po, isa po kayo sa malaking factor po sa spiritual walk ko when I joined the Walking in Victory.
Especially nung nag-volunteer po ako sa leadership training. Marami po ako natutunan dyan. Na-equip po ako. And I would like to take this opportunity to give thanks to Coach Wendy and yung asawa po ni Pastor Junjin, si Madam Grace and Pastor Jeff Escopides. Sila po kasi yung una kong leader, si Madam Grace sa Victory Group po. And si Ate Ami sa His Dwelling Place, na kilala mo yon, Doc Vicky, na sa ano naman po sila, yung indicator po nila is Deliverance. Ayan, na ngayon naman po na naka-join po ako sa Collab Community na hine-head po nila. Ang nagli-lead po doon ay si Pastor Ray Elioso, Pastor Gabriel Gacos at si Coach Ella San Victores. Ayan, ng Church of Blessed Evergreen. What I'm trying to say is, may mga tao po na nagpipray para sa akin, na eventually, na-lead po ako. Lead po ako kay Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. So, sa pag-lead po na yon, tinuruan ako mag-pray, tinuruan ako na to confess, repent, and renounce. May mga basic po siya na teachings, biblically speaking. Ayan. So, nakilala ko po si Jesus Christ. Ano yung nakatulong sa akin para magkaroon ng magandang perspective sa salitang pag-ibig? So, sabihin, kasi ang Bible po is, tinuturo po dyan is yung truth. So, ang salitang pag-ibig is positive. Salitang pag-ibig, actually, God is love. Ayan. So, natuto po ako na to forgive, not just other people, but first, I've learned to forgive myself. Deal with my anger issue. Napagdaanan ko, yan, medyo lalalim pa ako, yung Emmanuel approach, napagdaanan po. O mga past issue, hindi po pwedeng, pass na yan. Pero, at the back of your mind, nandun pa rin. So, natuto po ako mag-deal ng mga issues ko. Yan, isa nga po yung same-sex attraction na-deal na, praise God. Ayan. So, at saka po, it's very important po na for us to have that discerning of spirit. Kasi hindi po lahat ng, again, I'm not judging, hindi lahat ng pumapasok sa church ay totoong Christian or totoong follower of Christ. Ayan. Sabi nga, I know Peter, I know John, but I don't know you. So, again, sabi nga po ni Brad, Jules kanina, the Lord sees and knows one's heart. Ayan po. Thank you po. Okay. So, before tayo mag-break, no, may babasahin tayong counseling concern. At ito na yung huling counseling question natin for tonight. Ilang beses na po ako nakakapakinig ng inyong programa tungkol sa mga kwento ng ibang listeners. Ngayon po ay nais kong magtanong. Mayroon po akong dinidisciple sa church and we are so close dahil naging accountability partner ko po siya. Pero isang araw po nag-confess siya ng love niya sa akin. Medyo naguluhan po ako at ngayon hindi ko po siya kinakausap dahil naiilang po ako sa kanya. Dapat ko po bang i-address ito sa aming pastor? Paano po kaya ang dapat kong gawin step para hindi malaman na tatanggalin ko na siya sa group? Thank you po. Okay. So kakaibang concern yan, no? So before namin sagutan ang counseling concern na yan, we will pause for a break. Magbabalik pa po kami dito sa ating programang Heartline. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Kahanga-hanga ka, Teki. Malikot ang isip, masiste, mas mahusay, mas mabilis mag-text kaysa tulad kong Jurassic. Pero ingat sana, baka nagkakalat ka ng virus na mas matanda pa kaysa humukay ng ilog. Baka naglilingkod ka sa totoong salot. Alam mo, frontliner ka. Sabayan nating ang kamangmangan ang pandemya at kasinungalingan ang malimit na ibakuna. Pag nag-joke ka ba, ibig mo bang aliwin ang iba o pagtawanan sila? Pag nag-share ka ng masarap na putahe, tinataka mo ba ang walang makain at pulubi? Pag kumontra ka, gusto mo lang bang magyabang? O mahilig lang makipagbalagtasan? O binayaran ka para magkadungis ang marangal? Yumayaman lang ang manager ng SOCMED. Nasasayang ang freedom of the press. Frontliner ka, kaibigan at kapatid. Sana gamitin mong mabuti ang talino't edukasyon para makatulong, para masupil ang panlilinlang, para maiambag laban sa kamangmangan. Sa dami ng friends mo,
mababago ninyo ang mundo. Ka-FB, ka-Twitter at iba pa ni Rio Alma. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Welcome back mga kaibigan sa ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan at makakasama. Ako po si Kuya JB Di Choco. Ako naman po si Vicky Di Choco. At kasama din natin ang ating magandang panauhin sa gabing ito, si Olin, at ang simpatiko nating panauhin din na si Jules. O, kaway-kaway naman kayo dyan. Yeah. So kanina meron tayong iniwanang counseling question na padala ng ating letter sender. So babasahin natin muli para sa inyong lahat. Sige. Meron po akong dinidisciple sa church and we are so close dahil naging accountability partner ko po siya. Pero isang araw po, nag-confess siya ng love niya sa akin. So siguro, same sex to. Medyo naguluhan po ako at ngayon po hindi ko po siya kinakausap dahil naiilang po ako sa kanya. Dapat ko po bang i-address ito sa aming pastor? Paano po kaya ang dapat kong gawing step para hindi malaman na tatanggalin ko na siya sa group? Thank you po. Mm-hmm. Okay. Anong masasabi ninyo, Jules? Well, paano ba? Last week, may ganyan nagtanong sa akin specifically. Meron akong dating bina-Bible study group. And yan, ganyan na ganyan. Hindi rin, I don't know kung bakit nag-correlate yung mga questions na yan. Kind of difficult, no? But very thin line kasi lahat ng mga bagay. But first and foremost, ang sabi niya, kung babalikan natin yung question, no, that person who's became an accountability and part of his small group confessed that love, no? Yung nandun lang naman siya sa word na confess. Again, we cannot jump into conclusion always na baka susunod nito, no? Momolestyahin niya na ako or whatever, no? I hope as a leader of the group, you have to set your a certain not only with the word standard, but you know how to make a decision with wisdom. Siguro yun yung payo ko po dun sa taong yun, no? You make move with wisdom. Number one, of course, you have to be unaccountable with someone else, no? Hanap ka rin ng accountability mo na every time you do something, you do not meet as the two of you, no? Parang you meet as pwede naman mag-meet na dalawa lang kayo in a public place. Hindi naman kayo nagmi-meet sa isang room tapos nakalock yung kwarto, no? I wanna go straight with that. Pero you meet with someone in a public place, no? Like coffee pa rin kayo. Ako ang una mong tatanggalin diyan yung awkwardness, no? Kasi you felt like ang number one kasi pag pina-feel po natin yon personally, parang pinandidirihan mo na yung tao. No, na parang may plano pa ako. I was really offended kung gagawin mo to na tatanggalin mo siya sa group, no? Parang saan na siya pupunta? Buti nga nag-confess. Ako personally thankful nga ako nag-confess. At least alam niya na safe kang pag-openan, no? I'm not saying na ikaw lang naman magdadala again, no? When you are counseling someone, you can ask someone also matured with you. Kung hindi ka komportable, no? You can ask someone na, okay lang ba, tulungan mo ako dito, na nag-go through ng healing para at least, then tatanungin mo yung tao personally, are you willing to journey with this? Ano bang gusto mong mangyari? Kasi baka mamaya iba naman pala gusto niyo mangyari. Kung ngayon sasabihin ng accountability partner mo na, gusto ko kasi i-go through to, pero ito yung nararamdaman ko, pero gusto ko talaga magkaroon ng significant healing. Then, ibang usapan yon. So ngayon, ibabalik ko ulit yung question, okay, appreciate ko, yun, i-ano ko muna, no, affirm ko yung tao instead of rejection, no? And after that, it takes maturity here. Then eventually, what do you want to happen in your life because you confess that, no? So tatanungin ko sa kanya manggagaling kasi from there malalaman ko yung next step. Kung gusto niya in a relationship, then definitely I will say that, no. The relationship eto na, papasok na tayo sa erotic, no. The romantic relationship is between man and a woman, and that's the design of God, no. So hindi ako makikipagrelasyon, but I can always be a friend, no, phileo. I can always be a friend and I can show you my agape love, the unconditional love. So sasabihin ko yun doon sa tao, you can still attend, don't worry, pasok ka lang dito, but
okay lang ba din na we will not go together in a certain ganyan. So yun yung just to guard ourselves together. But remember, I'm always here for you. Yung nangyari nun sa isang nagtanong sa akin ng ganyan, he is already abroad right now. So ganyan na ganyan yung kwento. But because nireject niya in all, nag-blinak siya sa Facebook and wala nang communication. Sabi ko, sayang bro, no, it's an opportunity to reach out sana. No, and I'm sure we can learn from these lessons because saan pa sila pupunta? Sana sa atin na, no? Sana tayo yung mga matured who can embrace these people. Of course, with a lot of wisdom, guidance, and accountability at the same time for those people who can handle this kind of situation. Again, this is just my personal view po, Pastor JB. Thank you, Thank you, Jules. Sige, Olin. Sa akin naman po, thank you so much do sa nagtanong po nun, no? Ang tingin ko po dyan is since he confessed or she confessed that something, ibig sabihin, nagtitiwala siya sa'yo. Kasi hindi naman yan sa'yo magsasabi kung hindi siya nagtitiwala sa'yo eh. Considering na napaka-critical ng issue na yon. Tapos magkagrupo pa kayo. Pwede niya sabihin sa ibang tao, pero directly niya sinabi sa'yo. So, pwedeng alamin mo kung nangingi ba siya ng tulong or ano ba. Kasi minsan naman nagko-confess siya, pero at the same time, gusto niyang humingi ng tulong sa ganung paraan lang. Diba? Tapos, syempre, andun lagi yung ipag-pray natin siya. Tapos iparamdam din natin sa kanya in a way, hindi naman for him to feel na that he is rejected, diba? Na ayaw natin sa kanya, pinandidirean natin siya. Pero syempre, kailangan iparamdam din natin yung healthy boundary na eto ko, pero I'm always here for you. Ililid kita kay Lord, ganyan. Yun yung importante, yung ma-feel ng tao, yung love, yung acceptance, yung respect, yung trust, at saka yung compassionate heart. Yun importante kasi paano tayo makakawin ng soul o ng ibang tao kung yung compassion mismo wala sa atin, yung understanding mismo wala sa atin, the fact na nag-open up na siya. Ayun. Thank you po. May nakikita akong similarities sa sinabi ninyong dalawa, no? Yung una na sinabi ninyo, na especially sa sinabi ni Jules ay ako ito dadagdag ko, no. Una, sabihin ko dun sa ating listener na wag niyang tatanggalin basta-basta dun sa kanyang kasi balak niyang tanggalin sa kanyang account dun sa group, no. Wag niyang tatanggalin basta-basta itong taong ito. No, pangalawa na gusto kong i-emphasize, kaya nag-confess itong taong ito dahil sabi ni Olin, ibig sabihin may tiwala siya sa iyo, no? At pangatlo, yung sinabi ni Jules na okay, siyempre na dahil siguro para dito sa ating listener, first time nangyari ito sa kanya kaya parang nagulat siya, no, na may ganito. So ngayon, yung sabi ni Jules ay kausapin mo, no, para maalis yung awkwardness. But at the same time, tanungin itong nagtapat sa iyo, saan mo gustong dalhin ito? Yung sinasabi mong pagmamahal. Sinasabi mo ba ito dahil alam mong mali at gusto mong matulungan ka, no? Mahil sa area na to? O kaya mo sinasabi ito dahil you want something else from me? Yon. So dapat maging klaro yon, no? Kasi kung halimbawa, kung gusto nitong person na to na ang habol niya sa iyo is in a relationship, no, then you have to draw the line, no. You have to draw a boundary na alam mo, ayaw kitang hindi kita nire-reject, pero ang pwede ko lang i-offer sa iyo pakikipagkaibigan. Friendship lang pwede kong i-offer sa iyo. Yun. Especially with that question na saan mo gustong dalhin itong issue na to na sinasabi mong mahal mo ako, no? And pag ang kaya naman niya kinonfess ay dahil gusto niyang mahil sa area na to, then tama na hindi pwedeng kayo lang dalawa hindi pwedeng ikaw lang yung nagwo-walk with him or her, no. You have to involve other people, no, kasi minsan yan yung problema kapag
kapag one-on-one lang yung relationship, no? Ang tendency ay kumakapit yung tao o humihigop ng buhay sa iyo yung tao. No? So yun yung masasabi ko sa ating listener na ito. Gusto mo magdagdag? Nasabi nyo na lahat, no? So pero i-highlight ko lang yung tama na hindi agad i-reject at pakinggan. And tama rin na magkaroon ng holy boundary ka na you have to be clear din na you are not withholding the love as a friend, but you are just clear na ito lang yung kaya mong i-offer. Mm-hmm. And para hindi niya rin ma-feel na inire-reject mo siya at hindi pinangdidirihan. Mm-hmm. So, importante maramdaman niya na mahal mo siya bilang tao at hindi nga lang ikaw yung pwedeng makipagrelasyon kung yun ang hinihingi niya. Mm-hmm. So, at least klaro yun. Yeah. Okay. So, salamat po sa ating letter sender. Papanalangin ka namin maya-maya. Okay. Balik tayo sa ating talakayan, no? So, Jules, kanina nag-share si Olin tungkol sa question na ito. So, babasahin muli ni Vicky yung question number 3 ng interview para kay Jules para marinig natin yung ibabahagi ni Jules. So ano ang mga nakatulong sa iyo para magkaroon ng magandang perspective ng salitang pag-ibig at ma-maximize ito sa iyong pakikipag-relate sa iba? Yes, definitely madami, Ate Vicky, no? Thank you for bringing that up. In my life, in my personal journey, nakita ko yung word na maturity. I'm not saying I'm there yet, pero journey kasi siya eh. So ngayon, pag pinag-usapan po talaga yung right context of love, no? Hindi yung mga wrong context na alam nating pagmamahal. Pero ito yung right context no, na naayon sa Biblia na pagmamahal. Number 1 po, role modeling para sa akin. Kasi kahit mag-seminar tayo ng isang libo rito, it helps. Pero personally ako, naghanap kasi ako ng role model din talaga. So nakatulong po sa akin yung mga couples, no? Again, pag sinabing couple, no, babae at lalaki, na legal wife, no, na talaga nagmamahalan, they stayed within their context of yung love nila sa isa't isa. They fought for how many years? Kaya po mahilig ako bumati, Pastor JV and Ate Vicky, ng happy anniversary. Sa mga couples na nagsasahanga po ako sa inyo, you don't know the impact that you are doing into my life and how God has blessed you with so many years. When my sister in Canada celebrated their 25th anniversary, talagang nagtiyaga po akong manood hanggang 2 a.m. nag-start eh. Kasi nga iba po yung hours natin doon dito sa Pilipinas, no. Pero I'm so grateful. I've seen the 25th year, no, yung silver wedding anniversary nila. They stayed together as a couple and raising up their children in the fear of God. Ganon na-overwhelm ako sa ganong klaseng pag-iibigan. Na till talaga yung sinusumpaan nila, yung vows, no. I'm sure, I'm not saying iba-iba pong status, no, but naghihiwalay. I understand din naman kung bakit naghihiwalay ang mag-aasawa. May mga exemption to the rules, no, case-to-case basis. Alam natin yun sa batas. Pero po yung, alam mo naman na wala naman dapat ipaghiwalay. Alam mo naman dapat na talagang kayo magsama, kayong pinagsama ng Panginoon. Thank you po. Gusto ko lang din magpasalamat dun sa mga yun na talagang ang Panginoon po ang sentro. May mga pamilya po na pag pumupunta ako doon, Diyos, dito ako mag-overnight, then they will show me how they love one. Ito kasing si Mrs. yayakapin na sa harap ko. Sabi ko, God, grabe, talagang nakikita ko yung love mo towards this couple, no, na nagtatranscend sa akin. So number 1, right modeling. No. Number 2 sa akin, mahalaga po yung safe place community. Since ako nga po, no, nagkaroon ako ng ganitong struggle, yung gender confusion, same-sex attraction, dumating ako sa point ng life ko na where to go, what to do. Again, galing na ako sa pagiging full-time na simbahan. So imagine, nahirapan pa rin ako maghanap ng kung ano. Kasi mataas po yung expectation sa akin. Dumating ako sa na-pressure ako. Kanino ba ako mag-open up? Sino ba yung tamang tao? No? Kasi baka mamaya sasabihin nila, full-time ka na, ganito ka na. Pero napalaki po ng tulong na may mga tao palang ganun, no? That you can confess with. They will not tolerate, no, whatever that I'm doing. Pero they will express their love. And they will help me grow in my walk with God. So maraming salamat po, no? You know who you are. Yung mga taong nag-walk through sa aking personal healing journey. Nakita ko po ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo. Salamat po. Kayo po ang mukha ng Panginoon sa pag-ibig, sa kanyang grasya at sa kanyang mercy, no? Yung habag at awa po ng Panginoon na ipinagkaloob, na extend po sa akin na totality
Yun po yung nakita kong pagmamahal ng Diyos. Yun po yung para mas maging maganda rin po ang pakikipag-relate ko sa ibang tao. And last but not the least po, bukod sa naramdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon, yung release po, again, balikan ko yung kwento, no? Yung release po ng forgiveness sa akin ng parents ko. Nagkaroon kami ng reconciliation. Amen. Napakalaking factor po yun. And the mere fact po na bumalik ako sa kanila ngayon, dati po ako sa Pasig, andito ako ngayon sa Cavite, and I stayed here for 2 years or more. Lumalalim po ang pagmamahala namin bilang pamilya dito. Nagpapasalamat ako sa tatay ko at sa nanay ko. On air, no, masasabi ko na talagang I really love them. Lately, ng Valentine's, hindi ko binigyan ng flowers yung mother ko. Binigyan ko siya ng foot massage. So it's a way of expressing. Ngayon, masayang-masaya sila kasi mag-i-80 na po si tatay, 77 na si mother. Every time matutulog sila yan, magpo-foot massage na sila, no? Parang natutuwa ako kasi hindi man sa expression ng ibang bagay. Alam ko gustong-gusto nila, pinapangarap nila kasi namamanhid po yung paa nila, no? So para sa akin po, naiiyak ako pag nakikita ko ngayon na magkakasama kami dito. I believe this is really an expression of God's love for me. Sabi ko nga, thankful ako, Lord, na na-observe ko pa yung yung katandaan ng parents ko na magkakasama kami ngayon. So siguro tong 3 bagay na to, malaking factor po. And going back again sa salita ng Panginoon, no? Yun po yung malaking tulong sa akin para makita ko kung ano talaga yung salitang pag-ibig at paano po makapag-relate sa ibang tao. Pastor JV at Salamat, Jules. Salamat, Jules. Saka gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Jules, no, yung kasing pag sinabi kasing pag-ibig, no, we can love others because the Lord first loved us, no? Yeah. Yun din yung magiging kung paano tayo minahal ng Diyos, paano siya na-relate sa atin. Yun yung way din na we can extend this love to others. Oo. Yeah. Anyway, kulang na yung oras natin, no? At kailangan natin magpaalam, pero bago tayo magpaalam, we will go into a time of prayer, no? So hihilingin ko si Olin na ipanalangin yung ating listener na bagong Christian na parang nadi-discriminate sa church dahil malambot daw siya, no? Si Jules, ipanalangin mo yung ating letter sender na may nanliligaw na dating may gender confusion, no? At hilingin ko si Vicky na ipanalangin yung ating letter sender na may ka-accountability group na nag-confess ng pagmamahal sa kanya. Okay? So tayo pong lahat ay manalangin. So Olin, start mo, and then to be followed by Jules. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, I am lifting up to you, Father God, itong newly Christian who wants to serve you, Father God, with all his heart, Father God. Thank you so much for the open doors of opportunity you've given to this newly Christian, Father God, na mas makilala pa niya kayo to dive and to go deeper in a relationship with you, O God. I declare and decree wisdom coming from you, O God, for this newly Christian, and I rebuke the spirit of fear, the spirit of doubt. I command you, spirit of fear and doubt, go at the foot of the cross to be judged in Jesus' name. And I declare open doors of opportunity, open doors of humility, the fruit of the Spirit, especially the fruit of the gift of wisdom and the understanding and compassionate heart for this newly Christian. Use him mightily in the mighty name of Jesus Christ for your name to be glorified. And I declare and decree in the mighty name of Jesus Christ those doors from the enemy to be shut off, na walang makakapagbukas doon. In the name of Jesus Christ. You know, Father God, what's in the heart of this newly Christian. Lord God, give him or her, Father God, the grace that transcends all understanding. The perfect love that casts away all fears in the mighty name of Jesus Christ. And I declare in the mighty name of Jesus Christ, more souls, Father God, na makakakilala sa iyo, Panginoon. And I would like to thank you, praise you, give you the highest honor and praise, Father God, for your perfect love, not only for Pastor JB, not only for Doc Vicky, not only for Jules, me, lahat ng Living Waters, lahat po ng believers, lahat po ng anak ninyo, and for those yung pre-believers in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father God. And I seal every prayer
has been spoken, that it will not be killed, steal, and destroy. Cover us all, Father God, with your precious blood. Send us your warring angels and your consuming walls of fire. In Jesus Christ's name, amen. Ama, nananalangin kami, Panginoon. Nag-agree ako kay Olin. Pero Lord, papanalangin ko din po, Panginoon, itong taong ito na may naliligaw sa kanya, Lord, na may nakaraan na gender confusion. Ama, alam niyo po ang puso ng taong ito, in Jesus' name. Ama, doon sa nagpapaligaw, bigyan mo siya, Panginoon, ng katalinuhan, kagalingan. Lord, kung paano niya ito, Panginoon, mahalin. Lord, lahat po kami, Panginoon, hindi lang itong gender confusion, Lord. Lahat kami broken. Wala pong perpekto sa amin. Iba-iba lang po ang mukha ng kasalanan namin, Ama. Lord, thank you for an extension of your grace, mercy, compassion, and love towards other people. Lord, may gino-journey kaming kanya-kanya. Lord, gayon din, Panginoon, ipinapanalangin ko ang aming letter sender, God, na may nanliligaw sa kanya, Panginoon. Lord, makita niya, Panginoon, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na ipinako niya lahat sa krus ang mga nagawa naming kasalanan, O God. So Lord, kung sino man po yung nanliligaw sa kanya, Panginoon, na Lord, mag-usap sila, Panginoon, ng masinsinan, O God. Na Lord, hanggat ikaw ang sentro ng kanilang pagmamahalan, O God. Na Lord, ang kanilang pagmamahalan, Panginoon, ay ang nanggagaling sa krus. Na ikaw po, Panginoon, ang nagkaloob nito, O Diyos. Lord, wala pwedeng makapagpigil nito in Jesus' name. Napatuloy mo sila, Lord, patnubayan, bigyan ng katalinuhan, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang magagabay sa pagmamahala ng bawat isa, Lord. And tunay nga, Panginoon, hanggat hindi naman sila nagkakasala, O Diyos, sila po ay naging matuwid at naayon sa kalooban mo ang kanilang pagsasama, Panginoon, magiging pagpapala palalo sila sa maraming tao. Ama, ang iyong dakilang kamay, ang iyong grasya, O Diyos, ang siyang gagabay, Panginoon. Tunay nga, Lord, na patuloy mong pagpalain ang kanilang relasyon in Jesus' name, God. And Lord, maging powerful testimony pa ito one day kung loloobin mo, O Diyos, na ang kanilang pagsasama, Lord, na lahat sila, hindi lang itong naliligaw sa Kanya, pati rin, Lord, yung nagpapaligaw. May sarili din ito, Panginoon, na brokenness. At one day, Panginoon, magiging pagpapala ito sa kanilang simbahan, sa kanilang community, sa kanilang pamilya, Panginoon, na yes, may pinagdaanan sila, Panginoon, but bagkus sa pagmamahal ni Jesus, naging tulay ito, Panginoon, upang magsama sila at maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa, O Diyos. Lord, gabayan mo, bigyan mo sila, Lord, ng mga tao, Panginoon, na patuloy na magbibigay sa kanila ng advice, ng prayer, ng extension of your love, grace, and mercy. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo na tanggalin mo ang takot. Perfect love drives out fear. In the name of Jesus, God. We thank you, Lord. Make it flourish, prosper, so that your name, Jesus, will be exalted, be glorified, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, ipinapanalangin ko itong discipler na ito na may nag-confess sa kanya ng pagmamahal. So Lord, I pray for naguguluhan siya, bigyan mo po siya ng peace sa heart niya at bigyan niyo po siya ng wisdom what to do in this situation at bigyan mo po siya ng pagmamahal din sa taong ito na matulungan ito na mailapit sa inyo, matulungan ito na mabigyan ng kapaliwanagan at mabigyan ng clarity kung ano nga po talaga ang tunay na nararamdaman at na saan nanggagaling to. So Lord, I pray na dito sa kanilang pag-uusap ay makita po, Panginoon, ng taong ito kung ano po talaga ang design ninyo sa isang relasyon at ganun din po matulungan siya na matulungan siya na sa living waters, ganyan, matulungan siya na magkaroon ng kagalingan sa kanyang nararamdaman at mag-walk through sa kanyang mga confusion. And Lord, I pray na bigyan niyo po sila ng pagkakataon na makapag-usap ng maayos at hindi po ito makapag-decide agad na isumbong sa pastor na magiging sanhi ng rejection nitong isang nag-confess sa kanya. So Lord, I pray na kayo ang mag-glorify sa relasyon na to at tulungan niyo sila pareho magkaroon ng holy boundary na kayo po ang kanilang stop, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. And I pray, Lord, para sa mga listeners namin na may mga karamdaman ngayon, we pray for their healing also. Yes. At pinapanalangin din namin yung mga listeners namin na in one way or another may mga miyembro ng pamilya, kaibigan o kakilala belonging to the LGBTQ+ community.
tulungan niyo po yung mga listeners namin kung paano po nila pakikitunguhan ng mga family members at mga kakilala na ito with grace and truth and love, Lord. And so, nagpapasalamat po kami sa broadcast na ito. So, salamat po sa lahat ng mga na-i-share sa programang ito sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagpapasalamat kami sa mga panauhin namin, si Jules at si Olin. And Jules, thank you. At sa ating pong mga tagapakinig, magandang gabing muli sa inyong lahat. At salamat sa aking co-host sa gabing ito, ang aking asawa na si Vicky. At salamat din sa mga tumulong sa amin sa control, yung aking tukayo na si JB, si Reggie, si Benjo, yung Radio TV team, si Nawen, Mark, Abby, si Chris, Ivan, Eileen, at si Brian. At salamat din po sa lahat ng mga listeners namin na nag-tune in sa gabing ito. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Lunes para sa isa na namang panibagong edisyon ng ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa 702 DZAS. Ito po muli ang inyong kaibigan, si Kuya JB Di Choco, na nagpapaalam at bumabati sa ating lahat ng pagpalain nawa tayo ng poong may kapal. God bless us all. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.